Oh, what's up mga kabayan? Nagbabalik ulit tayo dito sa ating channel at meron na naman tayong bibigyang reaction video mga kabayan, 'di ba? Good news ang naibigay ko sa inyo about dyan kay Donald Trump mga kabayan. Na gustong isanksyon itong mga miyembro ng ICC. So anyway mga kabayan, bakit tari si Colonel Busita o si Congressman Busita mga kabayan ng One Rider Party List? Parang nagkaroon ng amnesia mga kabayan, dahil tinatanggi na niya mga kabayan na wala siyang sinabi na corrupt yung dating administrasyon, yung administrasyon ng ating dating Pangulo mga kabayan. Ano ba nangyari? Bakit ikaw ay parang nagkakaroon na ng amnesia, Congressman Busita, Congressman Bonifacio, Busita mga kabayan. Pero anyway, bago natin pakinggan mga kabayan ang pagdi-deny, nito ni Colonel Busita, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share mga kabayan. Nang sa ganun ay maging updated kayo sa mga bidyong i-upload pa natin. Napakatindi mga kabayan ng mga nangyayari na Bakit kaya itong mga tao mga kabayan nagkakaroon ng amnesia? Siguro malaki mga kabayan ang naging epekto sa kanyang ratings. Dito kasi may video mga kabayan yan kay ano ba yung pangalan ng reporter na yon mga kabayan, na ini-interview siya. Na sinasabi niya dyan, na compare, pinagkumpara niya mga kabayan, kahit hanapin niyo yung kanyang dating video mga kabayan na ni-interview to si Congressman Busita, na pinagkumpara niya yung administrasyon noon dyan sa administrasyon natin ngayon mga kabayan. Ang sabi kasi nito mga kabayan doon sa dating interview niya ay mas maganda daw ang administrasyon ngayon kasi hindi corrupt compare daw doon sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Na corrupt daw mga kabayan. Ay tunay na bakit ka ngayon Colonel Busita or Congressman Busita ay bumabaliktad na ngayon, samantalang dati bitang-bida ka doon sa alam niyo mga kabayan, gusto ko rin to si Colonel Busita, dahil nga sa tayo mahilig din mag-rides. Ang problema lang mga kabayan dapat pinanindigan na lang niya, Marami kasing nagalit mga kabayan, sabihin nito na corrupt yung dating administrasyon. Marami ang nagalit mga kabayan, na mga kasamahan natin, mga DDS supporters, nagalit, Kaya tingin ko mga kabayan, kaya nagbabaliktad-baliktad na ng sinasabi at nagkaka-amnesia na, todo deny, dahil malaki mga kabayan magiging epekto sa kanyang pagtakbo bilang isang senador. So pakinggan muna natin mga kabayan ang pag-deny-deny nito. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Di ka pwedeng mag-akusa nang hindi mo kayang panindigan, ang sabi ni Colonel Busita. Bakit doon sa interview mo talagang ikitotoong nakaupo yan mga kabayan sa lamesa totoong sinasabing corrupt ang dating administrasyon. Tuloy. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema sabihin natin mas corrupt. Take note. Take note mga kabayan. Sabi niya wala siyang posisyon. Hanapin nyo na lang mga kabayan yung interview niya na yon, ng inyong mapagtanto rin kung ano bagang sinasabi nito. Wala daw siyang posisyon mga kabayan. Alam niyo, yung One Rider Party List na yan wala din tayong kabilib-bilib dyan. Kasi ito mga kabayan, mga kasamahan nito so One Rider Party List, nakita nyo kung paano balahurain mga kabayan ng dating administrasyon. Si BP Sara at saka si PRRD, yung lalo na yung mataba mga kabayan na Balbasarado, di ba isa rin yung mga kabayan yata sa may isang construction company mga kabayan. So tuloy natin. Pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. So very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming batiko sa akin.
Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, Kasi mga kabayan, ang dami kasi mga kabayan bumatikos, no? Dito kay Congressman na Busita, na mga kadidiyas natin mga kabayan, no? Ay totoo naman mga kabayan, yung kanyang sinabi na kinumpara niya na yung dating administrasyon at compare dito sa administrasyon ni Bongit ay mas corrupt daw, no mga kabayan. Ewan ko bakit ito'y tinatanggi nitong totoo ngayon. Dapat noon, pinag-isipan niya muna mga kabayan yung kanyang mga sinabi doon sa interview na yon, kasi alam niya, nakakalat mga kabayan. Ang problema kasi mga kabayan, sumabay no? Sumabay doon sa mga kasamahan niyang congressman na tulunggis din, no? Na paninira ang ginagawa sa dating administrasyon. Ko ay para lang, akala niya siguro mga kabayan, doon sa pagsasabi niya ng ganon, ay makakatulong yon sa pagtakbo niya bilang isang senador mga kabayan. Ang hindi niya alam, mas malakas pa rin mga kabayan ang dating administrasyon, ang mga Duterte, kasi hindi gagawin mga kabayan ni Bongit na tanggalin, no? Sa NSC, no? Sa National Security Council, ang dating Pangulo at saka ang Vice President natin ngayon mga kabayan. Kung hindi mga kabayan, malakas ang ating ang mga Duterte, no? Kasi alam nyo, kaya nila tinanggal yan mga kabayan para ilagay, no? Sa posisyon yung mga maaaring maging kaalyado ni Bongit mga kabayan. Kasi delikado sila mga kabayan pagka si BP Sara ay naging presidente, no? Kaya ngayon pa lang pinopolitical tactics na nila, no? Na humina, pero nako mga kabayan, napakalabo niyan. Mga OFW pa lang mga kabayan, kita niyo sa Japan, 'di ba? Nagtsatsaga yung mga kasamahan nating OFW para mag-rally, no? Sa kalagitnaan ng tirik na araw mga kabayan. Partida pa yun, may nagpapakalat pa na fake news na binayaran daw, mayroon daw bayad. Nako, mga kabayan, yung mga Duterte supporters, sariling bulsa mga kabayan ang ginagamit, no? Unlike dyan sa mga luta na mga lutang, no, na vloggers na kung di mo bayaran hindi hindi magba-vlog mga kabayan ng mga patungkol diyan kay Bongit, no? So, Mario, tuloy natin mga kabayan. para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na. At least maliwanag na ngayon sa viewers tsaka sa mga DDS na nanonood, lalo kay Congressman Busita. So, ayun po. So, pero tanongin ko kayo, Kong, anong opinion nyo, anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nanggagaling yung mga Yan, magandang tanong ka mga kabayan. Anong nyo, personal nyo? Ako, personal ko, nalulungkot ako kasi may mga... Ako kasi, kaya ako nakapagsalita ng ganito, naranasan ko eh. No? Nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung para bang pag magpabricate ako ng issue against dito, ang mindset na parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Zambrano. Yun pala mga kabayan, si Miss Bernadette Zambrano pala mga kabayan nag-interview noon. So anyway, putulin na natin mga kabayan itong sinasabi niya dito kasi nungalingan to mga kabayan, bigla nagka-amnesia si Colonel Busita, no? Nang makita niya mga kabayan ang epekto, no? Kasi vlogger mga kabayan na nag-interview ngayon dito kay Colonel Busita diyan sa diyan sa interview na yan mga kabayan. Vlogger, no? So malaki mga kabayan, malaki ang magiging epekto nito, no? Sa kanyang pagtakbo bilang isang senador mga kabayan. Kahit pa itanggi niya mga kabayan, kumalat yung video na yon. So anyway, see you sa susunod na video mga kabayan at ingat kayo palagi, ha? Tandaan niyo mga kabayan, si Colonel Busita. Ingat kayo mga kabayan.